Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is June 7, 2025. At okay ba ang ating audio mga ka-clear? Well, anyway, ang pag-uusapan natin dito, lumalabas na ito si Senator Amy Marcos, gusto pang idamay ang administrasyon ni PBBM. Or sabihin natin, mismo si PBBM, parang gustong hatakin at idamay doon sa mga napupuna ng taong bayan na kabagalan ng Senado. Dahil parang ang gustong palabasin, abay hindi lang mga Duterte ang mga nagnanais ipa-junk, ibasura ang impeachment trial, kundi pati ang administrasyon daw ay mukha sa kanyang hinuha, sa kanyang hula. Pati ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaisa para ibasura ang impeachment trial. Well, unang-una, uulitin natin. Ang sabi ng Pangulo, proseso. Kasi wala naman sa kamay niya yan. So, sige, pakinggan natin at saka natin namnamin, di ba? Kung bakit pati ang administrasyon o pati na Pangulo dinadamay dito. Dahil ba ayaw nilang sa kanila bumagsak ang inis ng tao, sa kanila bumagsak, sa balikat nila bumagsak, ang issue tungkol sa hindi makabayan kundi makasara. So pakinggan natin muna to. Constitution framer calling on certain senators to recuse themselves from her trial. RJ Cruz reports. The president's sister, Senator Amy Marcos, believes allies of Vice President Sara Duterte are not the only ones against her impeachment. Yun lang ang suspecha ko. Suspecha lang pala Mga kaklir, kasi ganito yan. Nasa pamumuno si Pangulong Marcos Jr. So kung gagawin niya ng intriga, hindi ba unfair sa kanya yon? Tapos wala naman pala kayong ebidensya. Diba? So sabi niya dito, kanyang suggestion lang or kanyang napupuna. Sige, ulitin natin yung word na ginamit niya. Suspecha ko. Ayun, suspecha. Suspecha lang pala. Okay. Suspecha lang pala. Pero bakit parang ang totoo na ng dating? Hindi ba? Suspecha ko. So, ano yun, ma'am? Basta na lang yung... Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Ano naman ngayon? Kung matatalo dahil sa sabi mo nga marami kayong numero. So, ibig sabihin, ang decision hindi on the merits. Hindi ko ano yung nasa ebidensya. Sino bang nakakahiya? Ito lang mga kaklira. Sino ang nakakahiya? Ang administrasyon na wala namang kinalaman sa trabaho ng Senado o kayo mga senador na hindi magdidesisyon ng ayon sa ebidensya. Kung hindi mere technicality at pipilitin nyo pang madismiss ang impeachment proceedings. Sino ba ang mas nakakahiya ron? Diba? Unang-una mga ka-clear. Okay, sinabi ng Pangulo noon, ayaw niya ng impeachment. Kasi gusto nga niya stability, ayaw niya ng away-away, diba? Ayaw niya. Pero lumusot sa House So ang tanong ngayon dito, kaya may conflict mga kakilala. Napakalaki ng conflict ng mga sinasabi niya. So, isa-isayin natin. Ang sabi nila, gusto naman talaga yung impeachment. Diba? May basbas naman yung ginawa ni Congressman Sandro Marcos. So, alam niya. Diba? Parang ganun dating so, ang dating is, pinayagan mo. Gusto mo magkaroon ng impeachment trial. Doon tayo sa sinasabi nila kasi pumirma yung anak. Tapos pandulo, pumirma naman si speaker, yung pinsan niya. Okay. So dito lumalabas, gusto niya, di ba? Nung nasa Senado na, nung mabagal na, hindi ba sinabi pwede naman magkaroon ng special session
kung hihingin at hihilingin ng Senate President o ng Senado para sa special session patungkol sa impeachment. Okay? Ano sabi niya dyan? Pakinggan nga natin. Ha? Wait lang, halapin natin yan mga kaklira. Okay. Okay. Ito. Pakinggan natin na mga kaklira. Wait lang, share natin. Okay. Wait. Ito wala. Yun. Ulitin natin. Wait lang. Suana Yu, in People's Journal. Sir, natapos na yung session kahapon ng Congress. Magpapatawag po ba kayo ng special session para so that the Senate can proceed with the If the impeachment trial? senators ask for it, yes. Again, sila ang magde-decide. Hindi kami ang nagde-decide dito. If the Senate President calls me up on the telephone, the senators, kinausap ko yung mga senator kung pwede ba mag-special session. Sure, gagawin ko. Pero kung wala silang request na ganun, ibig sabihin may iba pa silang ginagawa. They're not yet ready. So in other words, yung una, ayaw niya. Sabi niya, ayaw ko. Nakalusot. Pumirma pati si Congressman Sandro. At saka si Speaker Romualdez. Diba? Ngayon, dahil pumirma yung anak niya, lumalabas, gusto mo. Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo, huhukayin mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. So that's why I was the first one to sign. As to the allegations that I was the one who spearheaded the movement for the fourth complaint, katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. I was given the opportunity to sign, and I did sign, but I did not spearhead any movement, or I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. I did ask what their opinions were, and if they were going to sign or not, but that's about as far as to the extent as to my involvement in collecting the signatures. Nung nasa Senado na, okay, special session, kung gusto niyo, request nyo. Kung hindi, ibig sabihin maraming paking ginagawa. Now, after that, ngayon naman, ang ibinibintang nila sa Pangulo, ayaw talaga ng Pangulo, at ito ang idinidikta sa Senado. Kaya ngayon ang Senado, ang nagdi-delay ng proceedings, hindi ba parang taliwas? Yung una, ginusto dahil yung anak pumirma. Ngayon yung may ayaw. Ayaw niya matuloy. Saan ba siya talaga dito? Tandaan natin mga ka-clear. Ha? Okay? Hindi nadidiktahan ang Senado. So, sige, tuloy tayo. Kaya siguro may iba, iniiwasan na rin ang Yung iba, iniiwasan na rin. Bakit iniiwasan, Rita? talo. Kaya mas nakakahiya kapag nagkaroon. Ano yun, ma'am? Basta na lang yung... Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo?
Tandaan natin na sinabi niya paglilitis at natalo. Di ba paglilitis, ibig sabihin nagkaroon ng hearing. Di ba? So, hindi mo ito technical. So, kung ipapatalo ninyo mga senador, kahit may ebidensya, papatalo nyo na kasi kaibigan nyo si VP Sara. Katulad ng ginagawa nyo ngayon, gusto nyo patayin agad. Sino ba ang mas nakakahiya? Kayo na nagsilbing judges, I hope neutral, di ba? Judges kayo. Tapos, inakwit nyo. Di ba? Ano ang mas nakakahiya? Mag-acquit? Di ba? Kahit may napatunayan ng korupsyon? O ang Pangulo na wala naman siyang responsibilidad sa gagawin ng mga senador? At diyan sa Senado, di yan kailangan makialam. Kasi hindi kayo mako-considered as independent body kahit kailan. Dahil sumusunod lang kayo sa utos ng Pangulo. So, hindi ba conflict eh. Sa akin, conflict. Yung una, kung may anak, gusto mo talaga impeachment. Ngayon, ayaw mo talaga ng impeachment. Saan ka ba dun? Diba? Saan ka ba dun? Pero si Senator Amy, creating an intrigue na naman ito. Kaya siguro may iba, iniiwasan na rin. Ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. Di ba? Ang focus kasi ngayon ng tao, yung ginagawa niyo dyan sa Senado, itutuloy niya ba ang hearing? Sabihin niyo na ang hearing na to, kumbaga lapse na yung panahon, hindi pwedeng tumawid sa susunod na Senado. Diba? Ganun ba kayo makikipag-argue? Tapos hindi mismo si VP Sara ang humihiling na mapawalang bisa yung kanyang yung impeachment proceedings. Diba? Hindi pa siya humihiling. Inuunahan nyo na. Luwas yan. Kitang-kita ang pagiging bias nyo. Sige, tuloy. However, there is still no clear action from other senators that could support this observation, other than a draft resolution from Senator Bato de la Rosa. The unfiled draft resolution seeks to dismiss Duterte's impeachment case. It is the reason some groups have expressed concern over developments at the Senate, particularly the delay in moving to trial. The UP College of Law faculty has issued an open letter calling for trial to proceed forthwith, debunking purported plans to junk the complaint by the end of the 19th Congress. The group insists the public's right to hear the accusations and defense and to decide for itself the Vice President's fitness for office. So dito mga kakri, diba, mapapansin nyo, sino ang pinupush? Sino yung pinipilit na ituloy ang impeachment trial? Hindi ba ang mga senador? So ano ang dahilan kung bakit kailangan banggitin yung pangalan ng Pangulo at palabasin na isa siya sa nag-uutos sa senador, sa mga senador, na dapat wala ng hearing? So conflict. Sa House, kahit sabihin niyang huwag natin ito, natuloy. So, ibig sabihin, hindi niya kontrolado yun. Sa mga ganitong usapin, hindi niya yun kontrolado. Which is, tama lang. Yun yung dapat. O, sige, ito. Pakinggan naman natin ang sinabi dito ni Christian Monsod. Ito ang isa sa mga framers ng Constitution. Okay. These are the same sentiments shared by constitutionalist Christian Monsod and Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III. They cannot do that. Wala yun sa Constitution. Dapat magkaroon ng trial. Is the duty of the Senate to conduct yung trial. So they cannot, you cannot get out of that duty. Si Senator De La Rosa, Senator Tolentino,
parang nag-prejudge na sila dun sa kaso. Di ba? Na hindi dapat. Kung ikaw yung magiging judge, dapat neutral ka at hanggat walang pang time na ikaw yung mag-decide, hindi ka magdi-decide na parang pinawalasala nyo na yung inaakusahan ng impeachment or subject matter do sa impeachment. Diba? Now, yung judges, the judges, the source of their legitimacy is their independence. And the Senate is now functioning as a judicial body. But if Oo nga. Dito kasi, lumalabas, inusgahan na ng mga senador yung mga gawain ni BP Sara. Kaya nga tinatawag na may prejudicial. Diba? So, kayo ang magdi-decide, pero kayo din yung gusto magpahinto at magpatigil ng impeachment trial. Hindi nga ba conflict of interest ito? they have already prejudged the case, they should recuse themselves. Hindi na sila sumali sa proceedings because they have prejudged it. Where is their integrity? Dapat may trial. Ang sabi nga ng Constitution, pagka kumilos ang House of Representatives and more than one-third ang pumirma ng articles of impeachment at pinadala na ito sa Senado, sabi, a trial by the Senate shall forthwith proceed. Pinapakita sa iyo yung urgency. Napakahalagang bagay nito. Senator J.V. Ejercito is unconvinced there is an attempt to derail the process. He maintains they are duty-bound to hold a trial to give the accused a chance. May lumalabas nga, resolution, draft resolution, at inamin to ni Senator Bato. Paano mo masasabing wala nagdi-derail? Meron balak. So kayo siguro na tinitignan nyo kung ano to magiging epekto sa karir nyo na ito. Kapag isang tao lang ang pinoteksyonan nyo, no? Diba? Pinoproteksyonan nyo isang tao, ano mangyayari sa karir ninyo? Diba? Baka kayo yung masira. Ang dami na ngayon sumisigaw, mga kaklir. Universities, school, professors. Sinasabi dapat ituloy ang impeachment trial. Law professors pa ng UP. Diba? Department pa ng Political Science or College of Political Science ng Lasal. Diba? San Beda. Oh. At teka lang, may statement pa pala. O bago to mga kaklir, 8 hours. Okay? May statement na Lasal. Okay, tingnan natin. Tingnan natin ha. Pakita ko sa inyo. June 6, 2025. Statement of the Lasallian family in the Philippines on the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. We stand for truth, accountability, and justice. As members of the Lasallian family in the Philippines committed to the values of faith, service, and communion in mission, we raise our collective voice in strong condemnation of any and all efforts, covert or overt, tago o lantad, to prematurely disregard or discard, diba? Mapawalang bisa, mapatayin, no? To prematurely discard or obstruct the constitutional process of impeachment against Vice President Sara Duterte. The impeachment process is not merely a political exercise. It is a sacred mechanism enshrined in the 1987 Constitution to ensure that the highest public officials remain answerable to the people they serve. Hindi lang political science department. Buong Lasallian family na nagsasalita dito. Mga senador. Diba? You should be impartial stewards of justice, mga senador. Diba? We call on the Senate to allow the impeachment process to proceed with fairness. So, kayo, senador, sa Senate, kayo ang kinukulang atensyon. Kayo ang pinipilit
nakasalalay sa inyo ang impeachment proceedings. So, pero bakit pinipilit ni Senator Amy Marcos? Ipahid din ito sa administrasyon. Anong gusto mo? Mahalin si VP Sara? Pero awayin ang taong bayan? Si Pangulo, when in fact, ang pagdidesisyon dyan sa Senado, kayo lang. Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Diba? Kung marami na kayong numero dyan sa Senado, kailangan pa ba ng Pangulo na pahinto ito? Kung kayo mismo dyan, kaya nyo na ipahinto dahil marami kayong numero dyan sa Senado. Kaya nga sabi ni Senator Amy, mapapahiya yung administrasyon pagka nagkaroon ng acquittal. Diba? Dahil may numero, pabor kay VP Sara. So ano pa magagawa niya lalo? Kung wala siyang kakampi sa Senado, katulad na sinasabi ni Senator Amy. Paano siya makakapagdikta na wag nyo nang ituloy kung yung mga tao sa Senado si VP Sara ang isinisigaw? Tanong lang yun, hypothetical yun. Kaya nga conflict Diba? Ayaw niya ng impeachment when in fact yung mga senador na pro-Duterte, yun yung ayaw. At para siguro hindi sa kanila mabuhos ang inis ng tao, pinapahid nila sa Pangulo yung kanilang gawain na ayaw ngayon ng taong bayan. Diba? Sige, tuloy tayo mga clear. Si JV, sinabi na. Siguro nakikita niya ngayon yung sigaw ng tao. Gusto ng impeachment. Diba? Tuloy. Ano malabas kasi dito mga clear? Kami yung husgado. So kami yung may leeway gumawa ng sarili naming rules. Diba? So, ang gagawin ba nilang rules? Pabor na pabor kay VP Sara. Tanong lang. Sa mga summarize lang natin na unang bugso ng sitwasyon. Sinabi ni Pangulong Marcos, ayaw niya sana na impeachment. Yun yung goal niya, sana. Or gusto niya, nais niya. Wala sana impeachment. Para wala na. Pero, di ba? Kasi malamang iniisip ng Pangulo noon na may mga legal na pamamaraan kung dapat mapanagot ito. Pero wag na lang impeachment. Siguro, isip niya ganon. Well, at the time naman wala pa ako dyan sa palasyo. So, di ko alam ang damdamin ni Pangulo noon tungkol dyan. Pero, pumirma nga yung anak niya sa articles of impeachment. Pumirma yung kanyang pinsan, si Speaker Romualdez. Sinabi niya nung nakaraang conference or press con, hindi niya hawak Senado. Kahit ayaw niya ng impeachment, impeach na Diba? Nasa kami na ngayon niya ng Senado. Diba? So, after that, diba? Ayaw niya ng impeachment, pero pumirma yung anak niya. So, lumalabas, gusto naman niya talaga kunwari lang Ngayon, na nasa Senado, ayaw niya pa rin sana ayaw niya ng impeachment, pero na-impeach na. So, nasa Senado na. So, sabi niya, let the process take its course. Diba? Let the process take its course. Maliwanag. Proseso. Hindi ibig sabihin na inaayawan niya yung buong procedure. Kaya nga, ibinibigyan na lang niya sa Senado kung anong gagawin niya dyan. Pero ngayon, diba, yung una, nung nasa HOR, gusto niya. Ngayon, ayaw niya na. Conflict talaga yun. Hindi tayo magkakaintindihan sa ganun. Diba, bumabasa kayo ng sitwasyon, pero inconsistent sa mga facts, saka sa data lumalabas. Diba? Kasi,
Kung gusto niya noon, hindi dapat gusto niya pa rin ngayon. Pero ngayon sabi niya, mahina yung number, kaya siguro ayaw niya na rin ng impeachment. Pero makaka-clear, ayawan man niya o gustuhin niya pa rin, nasa Senado pa rin yun. Wala pa rin siya kamay doon. Diba? Hmm. Maliwanag tayo mga ka-clear ha. Maliwanag tayo dyan. Sige, tuloy tayo. Share ko lang to. So the country can focus on more pressing concerns. That will be a legal question. Di po ako abogado, but yan ang pagdidebatihan. Again, it might be that the 20th Congress already will be the one to decide whether to go through it or not. Para sa akin, personal lang ha, walang resolution to. Dapat i-dismiss na ito kaagad. Dahil unang-una, hindi na talaga kaya matapos. Mga ka-clear, di ba? Wala pang motion, wala pang hiling si VP Sara na i-dismiss dito sa Senado. Pero ang lumalabas, ito, si Senator Amy, si Senator Tolentino, at yung iba pa mga kaalyahan ni VP Sara, lumalabas na sila na yung lawyer. Sila nagtatanggol. Diba? Kaya, sana, kung meron kayong mga pagkukulang dyan, at maaari kayong kalampagin ng taong bayan, huwag niyong isama ang Pangulong Marcos Jr. dyan, dahil desisyon niyo yan. Diba? Ayaw, siyempre nila na hindi sila independent. Kaya, nagtataka tayo, umiinit ang sitwasyon sa impeachment, kailangan ituloy. Pero ngayon, pinapayad nila kay Pangulong Marcos na siya naman yung may ayaw Siya yung may ayaw na impeachment. Na-impeach Na-impeach na siya. So, ano magagawa ng Pangulo? Na-impeach na siya. Ayan, ako, sige. Hanggang dyan lang po muna, hanggang sa muli. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan na inyong karapatan. Bye!